nag-practice ko para kuan matupad na ako to akong bisyon. Kaya nangarap yung ko ato gingon ako nga mahimo ko magwawali. Unsa man ako paging magwawali ug di ko moari di sa tubangan. So kani buhaton na ako ha. Namanang na ako dire. Kay na ako'y misyon. John 12 chapter 12 verse 3. Kinuha ni Maria ang kalahating litro ng purong pabango na gawa ng halamang nardo na mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa paanan ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok at nang halimuyak ang pabango sa buong bahay. Basaon lang ako kadjut ang kuan ang Marcos 14 verse 4. Nagalit ang ilang mga tao ron. Sinabi nila, bakit niya sinayang ang pabango? Balik tayo sa kuan, balik tayo sa John 12:4, ningon siya diri. Ang isa sa mga tagasunod ni Jesus na naroon ay si Judas Iscariote na mag-traitor kay Jesus. Mga igsoon, mga minahal kong kaigsunan, this is the reality that is happening in the church. Samtang ang uban nagkinasingkasi sa bulaton sa Dios, ang uban nagkinasingkasi sa nagagpanaway. Nagagpanaway sila, nagatanaw sila sa sayop. We are no longer path fighters, but we are port fighters in the church. Doon lagi mga tao nga hinimbahon, pero himantayon. Doon lagi komentaryo, sensitibo ta sa mga komentaryo. Dili na ta makapangalagad sa Ginoo. Apan atong sundon kiniimplo ni Maria mga kaigsunan. Nabisan unsa isulti sa uban kung ang imong gihimo tinuuray nga pagserbisyo sa Dios, padayon kay ang Ginoo nagatanaw sa imong motibo, ang Ginoo magapanalangin kanimo. Thank you Lord. Sa Panultian 6 verse 16 o 17, may anim na bagay na galit ang Diyos at may 7 bagay na kinasusuklaman ng Diyos. Unsa may una? Haughty eyes, garbusong tinanawan. Ito pride. Ang pride po, magkaiba po yan sa kasina. Lahat na yan, galing din sa puso. Ang pride, galing din sa puso yan eh. Ang pride, yun sa James chapter 4, na huwag mo husgahan yung kapwa mo kay magagalit ng Diyos. Ayaw ng Diyos na nanghusgas ka sa kapwa natin. Kaya anong na yung mga taong mapanghusga? Kanang tao nga mapanghusga, nagpakilala lang yan sila na kuan ang ilang pagkinabuhi, kuan kanang dili sila kuan kontento sa ilang pagkinabuhi. Kuan sila kanang mapanghusga sila, nagpaila sila nga dili sila kontento sa ilang kinabuhi. Miserable ang ilang kinabuhi. Kapuutan, galit. Dili sila kontento, dili sila kuan malipayon sa ilang kinabuhi. Mo na nagpaila sila, mo nang manghusga sila tao. Kaya naman ang pride mo na kumpletong mindset ng isang tao laban ka sa Diyos. Kaya ang pride isang dakilang kasalanan na nagtutulak sa paggawa pa ng ibang kasalanan. Kaya ang pride isang uri ng pagmamataas sa lahat ng otoridad, lalong-lalo na sa otoridad ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Huwag tayo mag-pride. Huwag natin gayahin si Saul. Alam mo ba ang kasina? Ang kasina, alam mo, ang kaning kasina nga giyon kasina. Sama ni David, kay sila David, si Saul. Nung nagkuan, nanalo na sila, nag-celebrate na sila. Sabi ni Juan, nung nagkantahan na yung mga babae, imbis na matuwa si Saul. Kay tao niya si David. Mayroon ako magaling na tao, si David. Dapat matuwa siya kasi sa kanya pa rin yung glory eh. Kasi tao niya yun eh. Pero hindi, alam mo, ginawa ni Saul, nagalit pa siya. Nung nagkantahan na yung mga babae, Saul 1,000 ang napatay, tapos si David 10,000. Naku, nagalit pa siya. Sa halip na matuwa siya kasi tao niya yun, dapat sa kanya pa rin yung glory. Hindi, nagalit pa siya.
Si David, ganun yung kasina. Si David, 10,000 ako, 1,000 lang. Ganun yung kasina. 1,000 inggit, muna inggit. Nga unsay naa sa tao, di na kayang buhaton. Ang iya kay usaw man, itanaw siya sa ang kaugalingon. Sa ang kaugalingon, wala siya gatanaw sa Ginoo. Ang tao si David, nagtanaw siya sa Dios. Lagi niya kauban ng Dios. Mao nang kainggitan siya ni Saul kay kuan man. Madaugon man pirmi si David. Moto pirma niya gibangko pa kanya piramente pila niya ka gihalbol kuan gigukod-gukod si Saul o si David. Agi sa ang kasina mo nay pasabutan ng kasina kanang pride. Ang pride kanang ba kung anong may unsay naasay mo mo nay kuan nga mo nay mo panalipdan. Sabi ni Saul, ipaglaban ko to, kaharian ko. Ginanglan para sa akin, pero pag wala ang Diyos, hindi mo magagawa yan. Kailangan kasama mo ang Diyos. Pag nangarap ka nga nangarap ka ng magmadaogon ka, isama mo si God, hindi yung ikaw lang. Kaya nga naman si Saul, nasa KSP nga kinaya. Kulang sa pansin. Na? Diba? Makita mo yung taong hambugiri, yung nana. KSP. Kulang sa pansin. Kaya mahimo siya pamamaraan para sa iyang kaugalingon. Pero dili siya dunggon sa Ginoo. Kaya ano? Di man siya musunod. Kuan man, taliwas man doon ang iyang gibuhat. Maghimo yun siya para mapansin siya. Kini. Munay mga taong hambugiro. Kanang magpapansin. Kanang KSP. Kulang sa pansin. Then, maghimo yun na siya. Usa kay ipanghinabog na ako ugma. Usa nga kuan. Kanang ipanghinabog na ako sa tao. Muna hambog. Managlahi. But isa lang ang pinanggalingan yan, sa heart pa rin yan, problem. Heart problem gapo na. Ang kasina, kuan gapo na. Sa heart issue gapo na. Parehas po na. Anong pride? Kaya ingatan natin ang ating masali. Kung gusto natin, ang glory natin, gikan sa, mayatag natin ang hikahimayaan para sa Diyos. Gumhimo ta para sa Diyos, dili para sa atong kaugalingon. Kaya kung para sa atong kaugalingon, wala gyud madawat nga kaayuhan ana. Samok nga kaayuhan. Mahimutang kuan. Inggitira sama sa kuan. Inggitira jud. Kung then maghimo din tag kasina na o kanang kasina sa atong isigataw na dapat dili gyud nato baton. Kay ang kasina mao ginay hinungdan nga mahulog ta sa init nga kalayo. Mahulog ta sa init nga kalayo na walang katapusang kamatayan. Kaya sinabi sa Biblia, isang kasalanan lang. Mahimo kang kuan, lahat ng pagpasalan, kuan na. Sa imuan na kuan na nimo tanan. Ikaw na ang may sala sa lahat. Gusto mo ba yung gano'n? Hindi natin gusto yun. Ang gusto natin, wala tayong kasalanan. Kaya sikapin natin maging mabuti sa kapwa natin. Huwag natin tingnan yung kapwa natin na parang kriminal. Titingnan natin na may Diyos. Unang-unas doon sa OTI, pag nakita mo yung sitwasyon, nakita ang Diyos na mamahala sa sitwasyon. So, napay OTI kung pagtingin mo sa kapwa mo, salib na siya paglingkuran, hinuhusgahan mo pa. Minamaliit mo siya, hindi mo siya mapatawad. Yan, isang uri ng OTI. Sa babalan ng Diyos, ayaw paghusga dito sa 14, sa James 4, huwag mo husgahan yung kapwa mo. Pagkat magagalit ang Diyos kasi ayaw niya yung nanguhusga na tao. Tapos alagad niya. Kaya nga, pag pride ka hindi mo kasama si God. Sino kayo kasama mo? Yan ang katanungan natin sa ating mga sarili. Sino kakampi mo ngayon kung ikaw ay naay pride? Sa madaling salita, kung isipin mo na, ikaw na mag-isip mismo. Sino kakampi mo kapag pride ka na tao? Sakit yan. Ako, sakit. Sakit ng damdamin na pag-iisip natin yan. Yan tayo. Palagi na lang tayo titingnan ng kapwa natin, titingnan na natin na parang kriminal. Makikita na natin pirme yung kasalanan ng ating kapwa kasi hindi na tayo sumusunod sa Diyos. Sabi doon sa si Pastor Vlad, kung nakikita yung kasalanan ng kapwa mo, hindi ka pa namumuhay sa karnal. Yan yung sinabi doon. Nakabasa naman tayo sa mga ubang kwan dito, itong dating kwan,
Nabok? Nabuitang nga. Walay kapuutan. Pag ang pundasyon natin kay Jesus, pag-ibig, walang iba. Hindi yung magaling tayo kung ano-anong magaling dyan. Although, sa Biblia, nakapatun tayo. Paano umibig. Kaya, magmahalan tayo. Oral ako. God bless us all. Thank you, Lord.